Magandang araw, Batangas City. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Lumagda sa Implementation Management Agreement ang pamahalaang lungsod sa pamamagitan ni Mayor Beverly Rose Di Macuja at City Veterinarian Dr. Loyola Bagi at ang kinatawan ng Department of Agriculture, gayon din ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative o SIDC hinggil sa Philippine Rural Development Project kamakailan. Ang PRD ay proyekto ng national government na pinatutupad sa loob ng 6 na taon sa pamamagitan ng DA. Layunin nitong mapalakas ang farm and fishery productivity sa bansa at gawing market-oriented at climate resilient ang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang SIDC na siyang pinakamalaking agri-based cooperative sa bansa, ang proponent ng proyektong Grain Silo na itinatayo sa Barangay Simlong. Ito ang magsisilbing storage o imbaka ng mga mais na ginawang feeds upang ibenta sa mga hog raisers. Ang naturang proyekto ay popondohan ng International Bank. Ang pamahalaan lungsod naman ay magbibigay ng technical assistance sa implementasyon nito. Inaasahan na maraming farmers sa lungsod ang makikinabang sa naturang proyekto. Nagsagawa ng seminar on legitimation by subsequent marriage of parents and the revised implementing rules and regulation and manual of instructions ang Republic Act 9255 ang Batangas City Civil Registrar's Office noong September 13. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes. Ito ay dinuluhan ng mga daycare workers mula sa 105 barangay ng lungsod na magiging katuwang nila sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa pagrerehistro. Ayon kay Civil Registrar Charisma Mujares, nais nilang pagtuunan ang pagpapatupad ng RA 9255 kung saan pwedeng gamitin ng isang illegitimate child o yung hindi kasal ang magulang ang apelyido ng kanyang ama kung siya ay tinatanggap na anak ng kanyang ama at may katunayan na ang ama ay pumapayag na gamitin ng kanyang anak ang kanyang apelyido. Hangad nila na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga participants hinggil dito upang maayos nilang maipaliwanag sa mga magulang ng mga daycare students ang kahalagahan ng legitimation. Nagsilbing resource speaker si PSA Registration Officer Marife Bautista. Ayon pa kay Mujares, kailangan lamang magdala ng kumpletong requirements o mga dokumento ang mga aplikante sa CRO upang ito ay maiproseso. Habang ang legitimation by subsequent marriage of parents, adoption and foundling at marriage laws and family relations ang ipinaliwanag ni Marites Di Maano ng PSA Region 4A Calabarzon. Kasama si Ivan Barsa, Liza Perez de los Reyes, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Nagsagawa ng Energy Efficiency and Conservation Orientation ang United States Agency for International Development o USAID sa mga kababaihang kawani ng pamahalaan lungsod sa Hotel Pontipino noong September 14. Narito ang report. Ayon sa Project Manager ng Philippine League of Environment and Natural Resources Office o PLENRO na si Danilo Villas, ang Energy Efficiency and Conservation Orientation ay proyekto ng USAID through Energy Secure Philippines o ASP activity katuwang ang kanilang samahan. Layunin aniya nila na maturuan ang mga participants sa energy efficiency and conservation measures. Binigyan din niya na lahat ng sektor ay dapat tumulong sa implementasyon ng RA 11285 o ang Philippine Energy Efficiency and Conservation Act na pagpapatupad ng energy efficiency and conservation measures. Ang pamahalaang lungsod aniya ay mayroon ng Local Energy Efficiency Conservation Plan na itinatakda ng batas. Sinabi din niya na sa mga simpleng pamamaraan ay may magagawa ang bawat isa upang mabawasan ang fuel at electricity consumption. Itinuro din nila sa mga ito na kapag nabawasan ang gamit ng enerhiya, nababawasan din ang emission ng greenhouse gas sa atmosphere na makakatulong upang mabawasan ang impact ng climate change. Naniniwala sila na malaki ang papel na gagampanan ng mga kababaihan upang maisulong ang adhikaing ito. Payo niya na isabuhay ang mga practices na kanilang ibinahagi at maituro ito sa kanilang mga kapamilya
tulad ng pagtatanggal ng plug ng appliances kung hindi ginagamit, tamang setting ng air conditioning unit, at pagbili ng mga electrical appliances na mas mataas ang energy efficiency rating. Para sa Palakat Weekend News, Rana Andaya Contreras reporting. Mahigit sa 3,000 kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 ang nakiisa sa Unity Walk at Covenant Signing na idinaos sa Batangas City Sports Complex noong September 16. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang Unity Walk at Covenant Signing ipinangunahan ng Batangas City Police Station at Batangas City Comelec Office katuwang ang lokal na pamahalaan. Nakiisa din ang Department of Education, City DILG, Batangas Police Provincial Office, Philippine Army, Provincial Comelec Office, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, mga religious denomination at iba pang konsernadong ahensya. Layunin nito na masiguro ang pakikiisa ng lahat para sa isang malinis, ligtas, payapa at maayos na halalan. Kaugnay nito nanumpa ang mga kandidato para sa Pledge of Integrity na pinangunahan ni City Comelec Officer Attorney Jonathan Carungkong. Ang Pledge of Commitment for Unity, Peaceful and Honest BSKE 2023 para sa mga Philippine uniformed personnel at mga kawani ng ahensya ng pamahalaan ay ginampanan naman ni BPPO Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte. Ayon kay Provincial Comelec Officer Attorney Jonaline Sabeliano, ang Batangas City ang may pinakamaraming kandidato para sa BSKE 2023 sa buong probinsya. Kung kaya't mahigpit ang kanyang tagubili na sundin ng mga ito ang mga batas at patakaran para sa maayos na halalan. Iwasan ang maagang pangangampanya at kumilos na may integridad sa lahat ng pagkakataon. Hiniling din niya na irespeto ang mga guro bilang mga miyembro ng Electoral Board. Kasama si Ivan Barsa, Marie Villena Luwalhati reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ng ilang paalaala. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gari! Doon sa tamang tapunan! Huwag nakamamatay! Doon lamang po tayong lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Doon
ng lungsod. Sinisika po natin na maisaayos ang lungsod ng Batangas, ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito. Ang tanging hiling po namin ay palakihin ninyo ang inyong mga anak na may mabuting asal at disiplina. May malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Patunayan po natin na eto Batanggenyo disiplinado. Kaya natin to dahil magkatuwang tayo. Higit sa lahat, bawal ang plastic sa Batangas City. May pag-asa kung tayo ay sama-sama. Ang pagbabago sa sarili at disiplina, ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad, huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. Nagwagi ng Sustainable Crop Production Award ang Sorosoro Ibaba Development Cooperative sa ASEAN Business Award 2023 na ginanap sa Jakarta, Indonesia noong September 4. Nagbabalik si Marie Villena Luwalhati. Ayon kay SIDC Chief Executive Officer Rico Heron, ang kanilang nakamit ay isang prestihiyosong karangalan kung saan nakatunggali nila ang mga malalaking business corporation sa Southeast Asia. Nakuhaan nila ang naturang award dahil sa kanilang mga pagsisikap na maisulong at mapalawak ang promotion para sa organic farming, environment protection at social responsibility. Binigyan diin ni Heron ng malaking karangalan para sa mga miyembro ng kanilang kooperatiba ang natamong parangal. It boosted our morale, yun yung mga unang epekto sa mga leaders at sa ating mga manggagawa sa kooperatiba ay di nakakadagdag encouragement sapagkat napapansin hindi lamang nung ating mga stakeholder kundi kahit noong mga business world yung ating ginagawa. Opo. At hindi lamang dito sa Pilipinas kundi kahit doon sa ating mga karatig bansa ay medyo nakikilala na meron naman palang mga ganitong klaseng institusyon sa Pilipinas na effective na nakakapag-contribute sa economic development, no? Magugunita na tumanggap din ang SIDC ng Excellent Performance Awards para sa Livestock Cooperative, Commercial Feed Mill for Swine at Commercial Feed Mill for Poultry mula sa Department of Agriculture at Infomarket sa idinaos na Livestock Philippine Expo noong July 2023. Ang SIDC na isang agri-based cooperative ay tinatag noong 1969 bilang Farmers Association na naglalayong may angat ang kabuhayan ng mga kasapi nito. Nagsimula ito sa 59 na miyembro at ngayon ay may mahigit na 66,000 mga kasapi mula sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa bansa. Sa ngayon, ang SIDC ay may sarili ng pig at poultry farm at organic fertilizer production. Mayroon na rin ito nga 72 retailing stores, 42 one-stop shops, co-op supermarts, gasoline stations, online delivery networks at iba pang mga negosyo. Ang tagumpay ng SIDC ay patuloy na ibinabahagi sa mga miyembro sa pamamagitan ng mga benepisyo kagaya ng patronage refund, scholarship grant, free medical check-up, technical at marketing assistance, mortuary benefits at iba pa. Katuwang din sila ng pamahalaan lokal sa pagpapaunlad ng komunidad, pagtataguyod ng mga programang pangkabuhayan at infrastructure projects. Kasama si Alvin Remo, ito si Marie Villena Luwalhati, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Sa
Sasailalim sa refresher and basic training course ang unang batch ng mga enforcers ng Defense and Security Services o DSS sa September 22 to 24 bilang bahagi ng pagbabagong bihis ng naturang tanggapan. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Layunin ng 3 araw na pagsasanay na mabigyan ang mga kawani ng DSS ng ilang military trainings gaya ng tamang paggamit ng firearms, proper wearing of uniforms, proper courtesy at disiplina. Tuturuan din sila ng tamang kaalaman sa first aid at water rescue. Ayon kay DSS Officer in Charge Gilberto Alea, ang DSS ay isang law enforcement multiplier katuwang ng Batangas City PNP, kaya't nararapat lamang anya na magkaroon sila ng karagdagang trainings at seminars na magagamit nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sinabi din ni Alea na 70% ng enforcers ng DSS ay naka-duty sa mga government installations kung kaya't napapanahon ng mga ganitong klase ng pagsasanay. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagiging smart at snappy ng isang enforcer sapagkat sila anya ang isa sa mga frontliner ng pamahalang lungsod sa pagpapatupad ng batas. Magsisilbing training officer ng grupo si Lieutenant Colonel Retired Rodelito Ramos ng Philippine Marines. Ayon kay Ramos, critical sa training course na ito ang pagkakaroon ng proper coordination at cooperation ng bawat isa. Ilan sa inihanda nilang programa ay ang courtesy discipline sa unang araw. Sa second day naman, tatalakay nila ang smartness and goodness order, general order, revised rules on administrative case in the civil service, leadership, principle of leadership, at public safety habang sa huling araw, ang overview of basic first aid, gun safety at marksmanship. Isa lang ang marching order ng ating congressman at saka ni Mayor Beverly to train and develop all DSS to instill to their mind, their discipline. Yan ang first and foremost, disiplina. Kasi pag nakuha na ng mga personnel ng disiplina, dala-dala na lahat yun eh. Kasama doon yung smartness and good order, at saka dapat sila maging responsible sa kanilang mga assigned post. Yun lang muna. Doon muna tayo magpo-focus to instill discipline to all men, always maintain smartness and good order, at maging responsible sa kanilang mga given task sa assignment. Samantala, hinati sa 4 na grupo ang mga empleyado ng DSS at inaasahang matatapos ang pagsasanay sa loob ng 1 buwan. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Jeffrey Maranan, Gerson Sanchez reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat.